Kumusta mga kabaryo? Gusto ko lang sabihin na medyo hindi naging maganda yung upload natin sa dalawang record na magkasunod, no? Pero ngayon, mapapansin nyo naman, ayos na ulit ang ating mic. Mas mapapakinggan at maririnig nyo ng maayos ang kwentong ilalahad natin ngayon. Simulan na natin. Ang Kalinga ay isang probinsya na bahagi ng Cordillera Region na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon. Mayaman ito sa kultura at mga tribo. Alam niyo ba na ang pangalang Kalinga ay nagmula sa pinagsamang lengguwaheng Ibanag at Gadang na ang ibig sabihin ay kalaban, manlalaban o isang leader. Naging kilala rin ng Kalinga dahil kay Apo ang Od, isang mambabatok na may edad na 106 na babae. Masasabing isang napakagandang destinasyong ang lugar upang makalanghap ng sariwang hangin at pakiramdam mo ay napakalapit mo na sa inang kalikasan. Isang bulubunduking lugar na nababalot ng samut-saring kwento. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong 1950s sa bayan ng Balbalan, Kalinga. May isang batang nagngangalang Biboy, nagmula sa isang payak na pamilya. Ito ay bunso sa 3 magkakapatid na puro lalaki. Ang ikinabubuhay nila ay ang pagtatanim sa palayan at ng mga tinatanim nitong iba't ibang gulay. Silang magkakapatid ay may kanya-kanyang toka sa gawaing bahay. Nasa edad 12 noon si Biboy at ang pinakatrabaho niya ay ang mag-igib ng tubig sa umaga maging sa hapon. Kahit papaano ay nakapagtapos naman ng elementarya itong si Biboy. Sa kanyang pag-iigib ay kalimitan siyang napapadaan sa isang simbahan. Sa kanilang pamilya ay tanging si Biboy lamang ang palasimba tuwing araw ng linggo. Naaaliw kasi siya sa mga aral ng pari at sa Biblia. Sa katunayan ay madalas nga itong magbasa ng Biblia na bigay mismo ng pari sa simbahan nila. Ngunit may isang bagay sa simbahan na iyon ay labis na kinaaaliwan ng batang si Biboy. Ang kampana. Sa bawat tunog nito ay tila ba may kakaibang enerhiya na umahatak kay Biboy na pakinggan ito ng maigi. Malimit din niya itong pinagmasdan kapag nagagawi siya dito. Literal na humihinto si Biboy at minamasdan ng ilang saglit ang kampanang maliit kumpara sa kampana na nasa kabisera. O anak, sana pagkatapos ng misa ay umuwi ka na agad. Hindi yung tatambay ka na naman at mag-aabang kung kailan tutunog ang kampana. Bilin ng ina nito bago tuluyang umalis si Biboy. Ito kasi ang dinadahilan ni Biboy kaya natatagalan siya sa pag-uwi pagkatapos ng misa. Gayunpaman, kagaya ng nakagawian, tinapos ni Biboy ang misa at nang matapos ito ay nasipat niya ang ilang kabataan na lumapit at nakikipag-usap sa pari. Nag-usisa itong si Biboy kung ano ang sadya ng mga kabataan sa pari. Kaya lumapit siya at napag-alaman na nangangailangan ang pari ng bagong sakristan na papalit sa mga papaalis na mga sakristan. Laking tuwa ni Biboy
dahil isa siya sa napili ng pari. Dahil kilala naman siya nito at walang paltos sa pagsisimba, linggo-linggo. Kaya pagka-uwi niya ay nagpaalam siya agad sa kanyang mga magulang. Pinagbigyan naman agad siya ng mga ito. Mabait at masunuring bata kasi itong si Biboy. Kaya hindi na pumalag ang mga magulang sa nais nito. Fast forward ko lang, kabaryo. Sa unang 2 taon ay naging maayos naman ang pagiging bahagi niya sa simbahan. Tuwing Sabado ng gabi ay doon sila matutulog sa maliit na kumbento upang maagang makapaghanda sa gaganaping misa sa susunod na araw. Salitan sila ng mga kasama niya na magpapatunog ng kampana at sa tuwing hinihila na ni Biboy at patunugin na ang kampana ay tuwang-tuwa ito. Pakiramdam niya ay inatasan siya ng Panginoon na hikayatin ang sangkatauhan na makinig at mananampalataya sa mga salita ng Diyos. Sabado ng gabi, nasa edad 15 na itong si Biboy. Habang mahimbing na natutulog sa sahig ng kwarto sa kumbento, ay tila naalimpungatan itong si Biboy. Dala-dala ang gasera, ay nagtungo siya sa kusina upang uminom ng tubig. Habang siya ay umiinom, ay naaninag niya sa gilid ng kanyang mata na parang may dumaan na kung ano sa bintana. Ang kumbento kasi ay gawa lang sa kahoy at may nakaiwang bukas sa bintana sa bandang kusina. Kaya namang marahang sumilip si Biboy upang tingnan kung may tao ba sa labas nito. Wala naman siyang nakita, kaya agad niya ring isinara ang bintanang iyon. Pagkasara niya ng bintana ay biglang tumunog ang kampana na ikinagulat niya. Sa pagkakatanda niya ay kompleto silang 6 na nasa kwartong natutulog, kaya laking pagtataka niya kung sino ang nagpapatunog ng kampanang iyon. Hindi tipikal ang saliw ng tunog nito. Nakadama ng takot si Biboy at agad kinuha ang gasera sa ibabaw ng mesa at nagmadaling pumasok sa loob ng kwarto. Naririnig pa rin niya ang tunog, kaya naman ginising niya ang katabi at tinanong kung sino kaya ang nagpapatunog ng kampana. Napakamot na lamang sa ulo ang kasama niya at nagwika ito sa kanya ng, "Ano ba yung sinasabi mo, Biboy? Baka naman nananaginip ka lang. Matulog ka na lang kaya ulit." Sa sandaling iyon ay batid ng binatilyo na siya lang ang nakakarinig sa tunog, kaya mas tumindi pa ang kanyang takot. Ilang minuto rin nang nagtalukbong ng kumot itong si Biboy. Mabuti na lamang ay tumigil na rin sa pagtunog noon ang kampana. Kinaumagahan, Linggo, habang abala ang lahat sa gaganaping misa, ay nagtungo ang binatilyo sa kinalalagyan ng kampana. Nadatnan niya doon ng isang sakristan na naghihintay na lang ng eksaktong oras upang patutunugin na nito ang kampana. Nakaabang lang ang binatilyo sa likuran ng sakristan hanggang sa pinatunog na nito ang kampana. Normal naman ang lahat, kaya napakamot na lamang at inisip ni Biboy na talagang nananaginip lang siya kinagabihan. "Oh, bakit nandito ka, Biboy? Di ba dapat nasa loob ka na?" Pagkagulat na wika ng kasama nito. "Oo, gusto ko lang makita ang kampana na tumunog."
Tugon naman ni B-Boy rito. Ano ka ba naman, B-Boy? Parang ngayon ka lang nakakita ng kampanang tumutunog. Halika na nga sa loob, baka hinahanap na tayo ni Padre. Nang makalagpas na sa kanya ang kasama, ay may nasipat siyang tao na nakasuot ng itim na balabal at sa hinuwa niya ay isa itong lalaki na may edad na. Natulala sa nakita si B-Boy dahil nakaharap din ng tao sa kanya sa di kalayuan. Nanumbalik lamang ang kanyang wisyo nang tawagin siya ng kasama nito. Matapos ang misa ay pinulong sila ng pare upang paghandaan ang nalalapit na mahal na araw. 5 araw na lang kasi ay Biyernes Santo na. Mariing pinaalalahanan ng pari ang mga nasa simbahan na maging handa dahil mas dadami pa ang magsisimba sa araw na iyon. Sumapit ang gabi sa araw na iyon. Sa kahimbingan ng kanyang pagtulog ay muli siyang nagising dahil sa tumunog na naman ang kampana. Mas malakas pa ito kesa nakaraang gabi. Kahit anong takip ng tenga niya ay talagang nanonood ang tunog nito. Ang takot na nadama ay napalitan ng pagkainis. Inisip niya na baka may loko-lokong nagpapatunog ng kampana. Agad bumangon si B-Boy, bitbit ang gasera at lumabas ng kumbento. Sa pagkakatanda niya ay nasa bandang 11:00 na iyon ng gabi. Kumuha pa siya ng isang piraso ng sanga ng kahoy na kanilang panggatong upang panakot sa kung sino man ang taong iyon. Nang dumating siya sa lugar ay wala namang tao. Laking gulat pa niya ay nakakandado ang pintong derehas patungo kung nasaan ang kampana. Tumigil ang tunog at nang iangat pa niya ang gasera ay naaninag niya na nakatagilid ang posisyon ng kampana. Para bang may pumigil dito. Nanlaki ang mga mata ni B-Boy habang umaatras palayo sa lugar nang biglang may lumiwanag sa itaas ng kampana. Nakakasilaw ito. Tila biglang naging umaga ang gabi ng ilang segundo. Matapos noon ay tumakbo na pabalik ng kwarto si B-Boy. Sinampal-sampal pa niya ang kanyang muka upang patunayan na gising na siya. Hindi siya nagkaroon ng maayos na pagtulog pero pinilit niya pa rin gawin ang mga nakagawiang gawain sa araw-araw. Lunes, umaga ay naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay. Sa di kalayuan ay lumingon siya at tiningnan ang kampana. Wala namang kakaiba dito, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad at patuloy na umiling-iling na lamang. Nay, Tay, nandito na po ako. May dala po akong tinapay at kape para po sa inyo. Nakangiting bungad ni B-Boy. O anak, kamusta ka naman dun sa simbahan? Tanong ng ina habang nakahawak sa balikat nito. Ayos lang naman po ako dun at saka nga pala Nay. Dun po muna kami matutulog Huwebes hanggang Linggo dahil sa mahal na araw na at sa araw ng pagkabuhay. Matapos ang ilang kwentuhan ay nagpaalam si B-Boy na matutulog muna siya at dapit hapon na nang magising. Kinagabihan, matagal na tulog si B-Boy. Nililibang niya ang kanyang sarili sa pagbabasa ng libro ng Biblia. Ngunit sinadya talaga niya iyon upang alamin kung tutunog ba ulit ang kampana. Sumapit na naman ang 11:00 ng gabi. Hindi na malaya ni B-Boy na ganoong oras na pala
Habang nagbabasa siya ay biglang tumunog na naman ang kampana. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Biboy dahil kahit sa kanilang bahay siya, animoy nasa kumbento siya dahil magkasing lakas lang ito. Dahil dito ay ginising niya ang kanyang mga magulang. "Nay, Tay, gising po muna kayo. Naririnig niyo po ba yon?" Sambit ni Biboy dito. "Biboy, ano nangyari? Bakit?" Tanong ng ina na papikit-pikit pa ng mga mata. "Yung kampana na'y tumutunog." Tugon ni Biboy na natatakot na tono. "Anong kampana ang tahimik ng paligid? Nako anak, matulog ka na ha. Huwag kang mangiistorbo." Sambulat ng kanyang ama. Sa mga dumating pa na mga gabi ay naririnig pa rin ni Biboy ang tunog pagsapit ng 11:00 ng gabi. Pinilit niya lang itong binabaliwala hanggang sa Huwebes na ng gabi, 1 oras bago mag 12:00 at Biyernes Santo na. Nagising na naman si Biboy ngunit sa sandaling ito ay naroon na siya mismo nakahiga sa tuktok ng tore ng kampana. Pagmulat niya ay nasa harapan na siya ng kampana. Sa gulat ay napabalikwas itong si Biboy. Pilit niyang iniwasan ang kampana. Ilang saglit pa ay nag-umpisa ng gumalaw ng dahan-dahan ang kampana hanggang sa makalikha na ito ng tunog na palakas ng palakas. Nagtungo agad si Biboy sa pinto. Kaso, may nasipat siya na may papaakyat. Kitang-kita niya ang mga nakasuot pang kultong damit na sa wari niya ay puro kalalakihan. Magkahanay ang mga ito habang nakasubaybay sa paikot na hagdanan. Isa rin sa pinagtakhan ng binatilyo. Kahit sobrang lakas ng tunog ay para bang hindi man lang siya nabibingi. Pero ang mas nakapagpagimbal pa sa diwa niya ay ang mga iba pang nilalang na nandoon sa baba ng tore. Nakaabang, nakatingala sa unang pagkakataon ay nakakita si Biboy ng iba't ibang uri ng nilalang. Ni hindi niya maipaliwanag kung anong uri ang mga ito. Engkanto ba? Laman lupa? Aswang? Multo? O ano paman? Sa kadahilan ng mangmang siya pagdating sa mga ganitong nilalang. Halos sasabog na ang dibdib sa takot ng binatilyo. Nagsisigaw na siya ngunit tila ba walang nakakarinig sa kanya. Ilang hakbang bago ang pinto ay tumigil ang mga nakadamit ng pangkulto. Ang mga ibang nilalang ay nakatigil ngunit nakatingala pa din. Napaupo na lamang sa sahig si Biboy at walang tigil ang kanyang kaba hanggang sa tumigil na ang tunog at nakakabinging katahimikan ang sumunod. Tila ba sa isang kisap mata ay tumigil ang lahat ng bagay sa mundo. Ang ilang minuto na katahimikan ay napalitan ng katakot-takot na mga boses, sigaw at alulong. Ang mga nakadamit pang kulto ay pilit na ring pumasok sa pintuan. Doon ay muling nagsisigaw na tila mababaliw na itong si Biboy. Nagwawala na rin ang mga iba pang nilalang sa baba. May mga nagliliparan na rin at pilit sinisira ang tore. Nang biglang nahawakan ng isa sa mga nakakulto ang kamay ni Biboy, nagpupumiglas ito habang humihingi ng saklolo. Dahil sa lakas ng pagpiglas niya,
ay nabitawan siya ng lalaki at natapon ang sarili sa kampana. Laking gulat ni Biboy dahil tila ba isang napakalambot ng bagay ang tumama sa kanyang likuran. Taliwas ito sa isang purong bakal na kampana. Napahawak na rin siya sa ibabang parte ng kampana at sa hindi malamang dahilan ay napunit ang bahaging iyon ng kampana. Bumagsak siya sa sahig habang tinitingnan ang kanang kamay na naroroon ang malambot na kapiraso ng kampana. Sa gulat niya ay naipahid niya ito sa kanyang hita nang biglang lumiwanag ang kapaligiran, kagaya noong unang liwanag na nasaksihan niya. Nasilaw ang lahat, maging itong si Biboy. Ilang saglit pa ay may napakaliwanag na espada ang tumusok at humiwa sa hita niya, at agad pumasok doon ang kapiraso ng kampana. Napasigaw na lamang sa sakit itong si Biboy. Sa pagmulat niya ay ginigising siya ng mga kasamahan niyang sakristan sa kwarto. Bumalik ang ulirat niya at napagtanto na nasa kwarto lang pala siya. Isang panaginip lang pala ang lahat. Ilang minuto pa ay humupa na ang kanyang kaba. Lalo pa nung napainom na siya ng tubig ng isang kasama neto. Nang makabalik na sa paghiga ang lahat, ay nais niyang magbasa ng Biblia at magdasal. Sa pagbangon niya, ay matinding kirot ang nadama niya sa kanyang hita. Bumalik sa memorya niya ang pagtarak ng espada at ang pagbaon ng piraso ng kampana dito. Walang sugat kaso dama niya na may nakapaloob dito at kumikirot-kirot pa. Hindi niya tuloy malaman kung panaginip lang ba iyon o katotohanan na. Pinatapos niya muna ang mga aktibidad ng simbahan hanggang sa araw ng pagkabuhay bago siya sumangguni sa pari. Hindi na rin tumunog ang kampana matapos ang tagpong iyon. Lunes ng umaga, bago siya uuwi sa kanila, ay kinausap niya ang pare. Inilahad niya rito ang lahat ng naranasan niya. Doon nga ay nagwika ang pari sa kanya ng, "Biboy iho, isang biyaya ang pinagkaloob sa iyo ng may kapal. Gamitin mo ito sa kabutihan. Maswerte ka dahil ang iba ay taon o dekada pa ang hinihintay. Makuha lang ang mutiyang iyan." Pero Padre, bilang alagad ng Diyos, naniniwala po ba kayo sa mga mutya? Maiging tanong ni Biboy. Lagi mong pakatatandaan, anak, na hindi lang tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ito. Ang bawat kasamaan ay may katapat na kabutihan. Tugon ng pari dito. Ilang linggo pa ang lumipas. Naging normal naman ang takbo ng buhay ni Biboy. Subalit isang araw, sa kalagitnaan ng pagmimisa, habang nakaupo sa gilid ng mga sakristan, may natanaw si Biboy sa labas ng simbahan. Isang matanda na nakabelong itim. Lahat din ng suot nito ay kulay itim. Lutang ang kulay puting buhok nito na tila mahaba. Akala ni Biboy ay ordinaryong matanda lamang iyon. Ang dingding kasi ng simbahan ay gawa lang sa derehas na kahoy, kaya kitang-kita talaga ang sino man sa labas. Naglalakad sa gilid ng simbahan ang matanda, papalapit sa pinto, sa gilid na malapit sa altar. Inasahan ng binatilyo na papasok ang matanda, ngunit tumayo lang ito sa nakabukas na pinto.
at mariing tumitig sa kanya. Nanlilisik ang mga mata na naninilaw at galit na tumitig kay Biboy. Hindi na mapakali ang binatilyo sa kinauupuan. Batid niya sa mga tao na hindi nila nakikita ang matandang iyon. Pasimple rin niyang kinalabit ang katabi at ininguso niya ang kinaroroonan ng matanda. Ngunit kumunot lang ang noo ng katabi nito. Nagpahiwatig na wala naman kakaiba sa lugar. Pinawisan na si Biboy at konti na lang ay tatakbo na ito. Ngunit laking gulat niya nang biglang maglaho ang matanda sa kinatatayuan nito. Isang hapon, bandang 4:00, nagsasalok ng tubig si Biboy sa may bukal. Ang kinalalagyan ng bukal ay nasa ilalim ng malaking puno ng akasya. Habang sumasalok ay may narinig siyang nagtatawanan sa kanyang itaas. Pag-angat ng kanyang tingin ay may dalawang nilalang na maliit ang nasilayan nito. Kulay kayumangging duwende ang nakatanaw sa kanya habang nagtatawanan. Dali-daling kinuha ni Biboy ang 2 galon ng tubig at doon ay kumaripas ng takbo. Sa mga nagdaan pa na mga araw at linggo, kung ano-ano na ang mga nakikita ni Biboy. Nakipag-usap siya sa pari at sinabi nito na ayaw niya sa ganitong kakayahan. Natatakot siya sa mga nakikita niyang nilalang. Subalit walang alam ang pari kung papaano manumbalik sa pagiging ordinaryong bata si Biboy. Dismayadong naglakad pauwi itong si Biboy habang nadako siya sa parte ng daanan na may kasukalan at walang kabahayan sa paligid. May nakita siya sa daan, isang may edad na lalaki. Matipuno at nakaupo sa bato sa may gilid ng daan. Nakasuot ito ng salakot at nakayuko ito. Umandar na naman ang takot ni Biboy. Pero wala na siyang pagpipilian pa dahil iyon lamang ang tanging daan pauwi sa kanila. Kaya naman nilakasan na lamang niya ang kanyang loob at patay mali siya na dumaan sa harapan ng lalaki. Pagkalagpas niya rito ay biglang nagsalita ang lalaki. Biboy, pinili ka ng mutya. Ibig sabihin, may kakayahan kang pamahalaan ang tangan mo. Huwag mong iwaksi ang biyaya ng langit, bata. Laking pagtataka ni Biboy kung bakit kilala siya ng lalaki at kung bakit alam nito na nais na niyang pakawalan ang tangan niya. Sino po kayo? Nauutal habang lumilingon sa lalaki. Isang trahedya. Kailangan mo ito. Magtiwala ka sa sarili mo. Iniabot ng lalaki ang isang libretang kulay kayumanggi na animoy kulay balat ng kahoy. Hindi man maintindihan ni Biboy ang sinasabi nito, ngunit tila ba ninanais ng husto ng kanyang diwa na kuhain ang libreta. Nang madampi na ito sa kanyang mga kamay, ay para bang usok na unti-unting naglaho ang lalaki. Dahil sa nasanay na siya sa mga kababalaghan ay hindi na siya nagulat pa. Habang naglalakad siya pauwi ay hindi mawala sa isipan niya ang trahedyang sinabi ng lalaki. Nang makatulog na ang mga kapatid at magulang ni Biboy, ay nagtungo ito sa kusina. Doon sa mesa na may gasera, pumwesto ang binatilyo. Inumpisahan niyang basahin ang nakasulat sa libreta.
Sa bawat salita na nababasa ng utak niya ay tila ba nagmarka ito sa buong pagkatao niya. Hindi lang ito basta nababasa niya kundi umuukit pa ito sa diwa niya. Hanggang sa nandilim na lamang ang paningin niya at tuluyan nawalan ng malay. Kinabukasan ay namalayan na lamang niya na nasa kwarto na siya. Bumangon habang hawak ang ulo. Eksakto naman na pumasok ang nanay nito. "O anak, gising ka na pala. Bakit ka naman doon natulog sa kusina?" Nag-aalalang tanong ng nanay ni Biboy. "Nay, yung libreta. Nasaan ang libreta?" Mahinang tanong ni Biboy. "Kinuha ng tatay mo." Tugon naman ng kanyang ina. Pinuntahan ni Biboy ang ama sa may kamalig. "Tay, nasa iyo raw ang..." "Kanino mo ito nakuha, anak?" Agarang tanong ng ama. Batid ni Biboy na may pangamba na namumutawi sa itsura ng ama nito. Inilahad naman ng binantilyo kung papaano niya ito nakuha. Upang mas maintindihan pa ng kanyang ama, ay inilahad na ni Biboy ang lahat-lahat ng nangyari sa kanya. "Nako, Diyos ko, bakit ang anak ko?" Wika ng ama habang nakatingala sa kalangitan. Laking pagtataka naman ng anak sa reaksyon ng ama. Upang maintindihan ng anak, ay ikinuwento ng kanyang ama ang naging buhay ng lolo ni Biboy. Isang antingero ang lolo nito. Tangan nito ang mutya ng kampana. Sa dami at katakot-takot na karanasan nila, ay wala ni isa sa mga anak nito ang tumanggap ng mutya. Mas pinili nila ang mamuhay ng normal. Ang huling alam nila sa kanilang ama ay sumama ito sa grupo ng mga antingero at may babanggain daw sila na angkan ng mga aswang sa Kabisayaan. Mula noon ay wala na silang balita sa kanilang ama at hindi na rin ito nakabalik sa kanila. Kaya anak, hanggat maaga pa ay tigilan mo na ang ganito. Pakiusap ng ama ni Biboy. Sa mga araw na dumaan ay nagkunwaring walang nakikitang nilalang si Biboy. Subalit sa bawat pagbabaliwala niya sa mga mutya ay ang pagpapakita naman ng lalaking nakasalakot sa kanya. Tila ba ayaw ng lalaki na iwaksi sa buhay ni Biboy ang mutyang hawak niya. Hanggang isang hapon, bandang 3:00, habang nagsusunog ng tuyong dahon si Biboy, ay nasipat niyang muli ang matandang nakabelo. Nakatayo ito sa likuran ng bahay na kalahati lang ang nakasilip sa kanya. Tinitigan ito ni Biboy at nakangiting umatras palayo ang matandang babae. Kinagabihan, pagsapit ng hating gabi, nagising ang buong pamilya dahil sa pag-iyak ng kanyang ina. Namilipit ito sa labis na pananakit ng tiyan. Kung ano-anong halamang gamot na ang pinainom at pinahid nila, pero tila wala itong epekto. Lumipas na ang kalahating oras, ay ganoon pa rin ang sitwasyon ng kanyang ina. "Mga anak, kailangan na yata natin ng tulong ni Tandang Senyong," wika ng kanilang ama. "Sige tay, ako na pong pupunta kay Tandang Senyong," sambit ni Biboy na agarang kumaripas ng takbo. Tinawag ng ama at ng kapatid si Biboy dahil nag-aalala sila rito. Dapat siya ang manatili sa bahay
dahil siya ang bunso. Agad pinasundan ng kanilang ama si Biboy sa dalawa nitong kapatid. Habang tumatakbo si Biboy na tanging ilaw lang ng buwan ang gabay, ay samot-saring mga nilalang naman ang nakikita niya. Mas mahalaga sa kanya ang buhay ng ina kaysa sa mga nilalang na iyon. Mabilis nakarating ang binatilyo sa bahay ni Tandang Senyong. Agad itong kumatok at humingi ng tulong. Sa pagkabukas pa lamang ng pinto ni Tandang Senyong ay nanlaki siya sa kanyang nakita. Isang napakalakas na enerhiya ang nagmula sa binatilyo. Subalit humihingal na inilahad nito ang dahilan ng kanyang pagpunta. Abay, sandali. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Wika ng Tandang Senyong. Agad lumisan ang dalawa. May kabilisan ang kanilang paglalakad habang nagsasalita ang matanda. Ang tingin ko sa nangyari sa nanay mo ay nakulam siya. Mabuti at pinuntahan mo ako agad. Wika nito kay Biboy. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay nasalubong nila ang mga kapatid ni Biboy. Ilang minuto pa sa kanilang paglalakad ay may humarang sa kanilang isang napakalaking itim na baboy. Malaki ito, pero hopyak ang tiyan. Mahaba rin ang nguso na may dalawang pangil na nakausli. Naku naman, ngayon pa nakigulo ang aswang na ito. Mga bata, alalayan niyo lang ako. Mataas ang kaalaman ko sa ganito. Subalit mahina ako sa pisikal na labanan. Sambit ng matanda sa kanila. Habang nilalabanan ni Tandang Senyong ng orasyon ang aswang, ay tila ba nag-iba ang pakiramdam ni Biboy. Nang akmang susunggab na ang aswang sa matanda, ay biglang humarang si Biboy. Tila gumalaw ng kusa ang kanyang katawan. Sinangga ng kanyang bisig ang pag-atake ng nilalang at tila ba bumangga ito sa napakalaking bato. Bumagsak ang aswang at umiling-iling. Ilang saglit pa ay sumugod na ito kay Biboy. Isang suntok ang ibinigay ng binatilyo sa aswang. Doon nga ay natamaan ito sa mukha at agad na tumalsik ang isang pangil nito. Napaatras ang aswang at tumakbo papalayo. Laking gulat naman ng mga kapatid nito habang ang matanda ay nakangiti lamang. Madaling araw na nang umpisahang gamutin ni Tandang Senyong ang ina nila. Ayon pa sa matanda, kayang-kaya kong hulihin ang wisyo ng mangkukulam, pero malakas ito. Si Sita ang kumukulam sa nanay nyo. Ang baliw na to, umaatake na naman. May maitutulong ba kami sa iyo, Tandang Senyong? Tanong ng ama ni Biboy. Kailangan labanan sa pisikal na paraan si Sita. Malakas siya sa espiritual na aspeto, pero mahina ang mga mangkukulam sa pisikal na labanan. Tugon ng matanda. Saan matatagpuan si Sita, Tandang Senyong? Matapang na tanong ni Biboy. Akala ko tatahimik ka na lang dyan. Sa may gulod, sa likod ng bundok, sa kanlurang bahagi. Doon may kita kang maliit na bahay. Nag-iisa lang yon na napapalibutan ng mga puno. Wika ng matanda kay Biboy. Agad umalis si Biboy. Pipigilan sana ito ng ama ngunit pinigilan siya ng mga kapatid ni Biboy. Nag-aalala man ang ama, ngunit alam nito ang taglay na tangan ni Biboy. Lumipas ang halos 2 oras
ay nasipat na ng binatilyo ang bahay ni Sita. May konti itong liwanag sa loob dahil sa nagsisilbing isang gasera. Nagmasid muna si Biboy sa paligid. Marahan siyang sumilip sa maliit na siwang sa pawid ng dingding ng bahay. Bumungad sa kanya si Sita na nakaupo sa sahig na tila may ritual na ginagawa. Mukhang nakikipaglaban ito sa espiritual na aspeto. "Tandang Sita," sambulat ni Biboy nang sipain nito ang pintuan. Biglang napamulat ang matanda at nagulat. Umangil ito pero tila hindi ito makaalis sa kinauupuan. Ang itsura nito ay tila may bahid ng takot habang nakikipaglaban kasi ito kay Tandang Senyo ay may biglang sumulpot na binatilyo na may tangan na napakalakas na enerhiya. Wag kang lumapit. Pakiusap. Ibigay mo sa akin ang tangan mo. Yan lang ang kailangan ko." Sambit ni Sita. "Anong karapatan mo na saktan mo ang nanay ko?" Wika ni Biboy. Lumapit pa si Biboy at napapasigaw na si Sita. Tumungo sa likuran ng matanda si Biboy at marahang hinawakan ang ulo nito. Tila ba napaso ang mangkukulam sa paghawak ng binatilyo hanggang sa nagwika itong si Biboy ng, "Diyos ko, patawarin mo ako." At mabilisang pinihit ni Biboy ang ulo ni Sita. Bumaliktad ang ulo nito na nakaharap na sa likod. Pagbitaw ni Biboy ay bumulagta na ang matanda. Kinuha ni Biboy ang gasera at tinapon sa sahig na gawa sa kawayan. Doon nga kumalat ang apoy at iniwan niyang natutupok sa apoy ang buong bahay. Maliwanag na nang nakabalik sa tahanan si Biboy. Sumigla ito nang makita ang ina na nakangiting lumingon sa kanya. Tumakbo siya at agad niyakap ang kanyang nanay. "O siya, mukhang kailangan ko nang umuwi. Bata, salamat at tinulungan mo ko. Ikaw pala ang nakuha, ha?" Tumatawang umaalis si Tandang Senyong. Nang maliwanagan na ang lahat, sinabi ni Biboy sa ama na wag na siyang pigilan na yakapin ang nakatadhana sa kanya. Dumaan pa ang ilang buwan. Katuwang ni Biboy si Tandang Senyong na isang manggagamot. Ang matanda ang nagpaintindi pa sa kanya ng mga dapat niyang malaman sa kakayahan ng hawak nito. Maigi rin niyang pinag-aralan ang libreta at nagpatuloy pa rin siya sa pagserbisyo sa simbahan. Masasabing kahit papaano ay nakakasabay na sa pisikal na labanan itong si Biboy. Kalimitang nakakasagupa ng binatilyo ay mga aswang at mangkukulam. Subalit ang kapayapaan sa lugar ay nagulantang dahil isang araw may isang pamilya na namatay dahil sa lason. Akala nila ay simpleng pagkalason lang ito, ngunit nagkasunod-sunod na ang pangyayari. Pinag-uusapan ang bagong saltang pamilya sa kanilang lugar, ngunit wala naman silang ebidensya na ito ang may kagagawan sa nangyayaring patayan. Lulan ng pamilyang ito ay matandang babae at lalaki. 3 lalaki na malalaki ang katawan. Ang kinabubuhay nila ay ang pagtitinda ng pagkain at mga gulay sa may talipapa. Sa panahong ito ay nasa edad 17 anyos na itong si Biboy. Minatyagan niya ang pamilyang iyon
Subalit sa ilang araw na pagmamatsyag niya ay wala naman siyang nakikitang kakaiba rito. Isang simpleng pamilya lamang ang mga ito. Hanggang isang araw, may isang ale ang bumili ng ulam dito. Palihim na sinundan ito ni Biboy. Pansin niya na nagtanghalian na ang buong pamilya. Inabot na siya ng hapon ay wala namang nangyaring kakaiba, kaya umuwi na lamang ito. Kinaumagahan, nagkagulo na naman ang mga tao dahil sa balitang isa na namang pamilya ang namatay. Nang masilayan ni Biboy ang bangkay ng ale na sinundan niya, kahapon ay napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at namutawi sa diwa niya ang galit. Hindi na nag-atubili si Biboy. Nang pauwi na ang tatlong kalalakihan, ay hinarang niya ito sa daan. "Hoy bata, may kailangan ka ba? Kaso ubos ng paninda namin eh. Mukhang nasasarapan sila dito." Patawa-tawa pa ang lalaki. Nakatayo lang si Biboy pero kitang-kita rito ang galit na itsura. "Bakit bata? May problema ba?" Pang-aasar na tanong pa ng isang lalaki. "Bakit kayo nanlalason? Paano nyo naaatim na pumatay ng walang kalaban-laban?" Galit na tanong ng binatilyo. "Mukhang masama ang tabas ng dila nito ah. Ba gusto mong makatikim ng kamao ko?" Sambit ng isa pa habang pinapatunog ang kamao nito. "Ikaw nang bahala dyan kapatid. Mauuna na kami." Wika ng isang lalaki. "Sandali. Tatapusin natin dito ang kahibangan ninyo." Paghahamon ni Biboy. Lumapit ang isang lalaki at agad sinuntok sa mukha si Biboy. Bumagsak ang binatilyo at nadapa sa lupa ngunit gumuhit ang ngiti sa mukha nito. Sa katunayan, sinubukan lang ni Biboy kung gaano kalakas ang lalaki. Bumagsak man siya pero kahit konting kirot ay wala siyang naramdaman. Pinagtawanan siya ng mga ito ngunit sa muling paglingon ng lalaki ay kamauna ni Biboy ang nakita nito. Doon nga ay agad tumilapon ang lalaki ng ilang metro. Nangingisay na din ito sa galit ng dalawang kapatid ay sinunggaban nila si Biboy. Subalit sinalulang ng binatilyo ang kamaon ng isa at ibinalibag ito sa ere. Sa gulat ng isa pa ay napaatras ito at tumakbo na. Subalit isang tigal po ang ibinato ni Biboy. Sumadsad sa lupa ang lalaki. At sa di malamang dahilan ay hindi na ito makatayo pa. Mula sa kagamitan ng mga ito ay nakakuha ng lubid si Biboy. Tinali niya ang tatlo at walang kahirap-hirap niya itong hinila patungo sa bahay ng mga ito. Dalawa dito ay wala ng malay habang ang isa ay pilit kumakawala. "Huwag na po kayong gumalaw dyan. Di ka naman makakawala dyan." Pang-aasar na sambit ni Biboy. Ilang metro na lamang ang layo nila ay natanaw na ni Biboy ang matandang lalaki na nakatayo sa bakuran. Nang makalapit ay nagtinginan sila. "Anong meron ka bata? Mukhang napakalakas mo ah." Sambulat ng matanda. "Umalis na kayo sa lugar na ito kung ayaw niyong dampian ng kamay ng amang may likha." Marahang tugon ni Biboy. "Masyado mo yatang minamaliit ang kakayahan ko bata." Natatawang sagot ng matanda. "Kung ano man ang ginawa niyo,
ay siyang mangyayari sa inyo. Malumanay pa rin na wika ni Biboy. Mula sa likuran ng matanda ay sumulpot ang matandang babae na nag-uusal. Agad sumunod sa pag-uusal ang matandang lalaki, subalit sa kalagitnaan ng pag-uusal ay biglang napatakip ng tenga ang dalawa. Isang nakakabinging tunog ang nagpatigil sa mga ito. Halos mapaluhod na sila sa lupa at ilang saglit pa ay dumugo na ang kanilang mga tenga. Habang naninilukhod ay naglakad papasok ng bahay si Biboy na hila-hila pa rin ang tatlong kalalakihan. Nakaupo sa sahig ang tatlo na itinali ni Biboy. Nagkamalay na rin ang dalawa pero lupaypay pa ito. Hawak ang mga paa ng dalawang matanda ay hinila ito ni Biboy papasok ng bahay. Pinaupo niya at nagharap silang tatlo. Sabihin niyo sa akin kung nasaan ang mga lason. Sa bawat pagtanggi ng dalawa ay tila may malakas na tambol silang naririnig na nagiging dahilan upang sumakit muli ang kanilang mga tenga. Nang makita na ni Biboy ang mga lason, laking gulat niya dahil nakasilid ito sa malaking banga na halos mapuno ang laman ng mga pulbos na lason. Naging maingat si Biboy at agad tinakpan ang banga. Dun nga ay itinali na din ng binatilyo ang dalawang matanda kasama sa mga anak nito. Ipinatong naman ni Biboy ang banga sa ibabaw ng mesa. May nakakabit itong tali na kapag sumagad ito ay matatapon ang laman ng banga mismo sa mga nakatali. Habang papalabas si Biboy, hawak ang tali ay muli siyang nagsalita kasabay ng paghila ng tali. Diyos ko, patawarin mo ko. Ang mutya ng kampana ay nagbibigay sa may tangan nito ng kabal na kahit ang bala ng baril ay hindi basta-basta makakasugat sa may tangan. Lakas, pambihirang lakas at bigat. Tulad sa katangian ng kampana ang pagiging mabigat nito sa kapangyarihan ng pagsigaw na maaaring mapasunod ang sino man ang nais na may tangan. Ilang linggo ang lumipas habang bitbit naman ni Biboy ang 2 galon ng tubig ay nasipat na naman niya ang lalaking nakasalakot. Nagpapakita lang naman ito sa tuwing umaayaw na siya sa mutya. Nakatayo ito at nakayuko. Dahan-dahan naman ang paglapit ni Biboy habang ibinababa na rin ang mga dalang galon. Mawalang galang na po. Maaari ko bang malaman kung sino po kayo? Sambit ni Biboy. Masaya ako na sa wakas ay napamahalaan mo ng maayos ang tangan mo. Nandito lamang ako bilang gabay mo. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Biboy ang itsura ng lalaki. Nakangiti ito at naglaho na parang usok. Sa kamalig, kinausap ni Biboy ang ama kung bakit pa nito itinago ang libreta kung noon ay ayaw nito na maging antingero ang anak. Alam mo anak, nung unang beses kong nakita ang libreta mo, natakot ako kasi kapareho ng libreta ng lolo mo. Sa katunayan, binala kong sunugin niyon pero ewan ko ba. Nung pinagmasdan kong muli iyon ay naalala ko ang lolo mo at nasabi ko sa sarili na kahit sa bagay na to ay magsisilbing kaisa. Isang alaala ng ama ko sa akin. Dahil sa mga nagawa ni Biboy, ay naging bantog ito sa kanilang lugar. Sa kadahilan ng isa siyang sakristan. At doon ay
binansagan siyang B-Boy Banal. Grabe ka paryo. Grabe tong kwento ni B-Boy. Pansin nyo, komento ko sa kwento, napakalakas talaga ng mutya ng kampana, di ba? Isipin nyo na lang lumambot yung kampana tapos pumasok sa hita ni B-Boy. Pero feeling ko may tulong to ng lolo niya eh. Kasi 'di ba, sabi naman ng tatay ni B-Boy, ang lolo kasi nito ay isang antingero na hindi lang umaga malakas na antingero na may tangan din ng kampana, no? Ang hindi lang natin na siguro kasi ay yun, isa rin yun. Ang hindi rin na lahat dito pala. Nasaan na yung lolo ni B-Boy? Isipin nyo kasi may mutya ng kampana, alam nating malakas. Tapos dumayo ng Kabisayaan. Kasi yun nga, may kipaggera sa mga aswang. Pero kita natin, parang ang pinapalabas dito ng tatay ni B-Boy, patay na yung lolo niya, no? Pero isipin nyo naman ang lakas ng mutya. Pero sino kaya yung aswang na yun, di ba? Questionable na naman yan sa atin. Lagi na lang bitin. Pero okay lang naman kasi kay B-Boy naman umikot yung kwento. Saka dito, galing lang, no? Walang aswang na meron kanina yung isang baboy na mo. Siguro parang saling pusang aswang lang yun talaga. Pero isipin niyo yung ginawa ni B-Boy. Isang mangkukulam saka pamilya ng manlalason. Ang hindi ko lang magets dito, ba't hinihingi ni Sita? Diba? Kasi si Sita yung mangkukulam. Tapos hinihingi niya yung mutya ng kampana. Sa pagkakaalam ko kasi, pag mutya ng kanan, alam ko hindi pwedeng kunin ng mga nasa hanay ng kaliwa. Sa akin pero depende. Makuha man nila pero parang, kumbaga basag na yung mutya. Wala na. Kumbaga iiwan din siya agad nung gabay ng mutya. Yun ang pagkakaalam ko. Siguro hindi natin alam kasi mangkukulam to si Sita. Tapos eto rin, magaling din to si Tandang Senyong, no? Na late na pumasok talaga dito sa kwento ni B-Boy. Pero okay lang kasi akala ko nga mamamatay yung nanay ni B-Boy. Tapos eto na yung magsisimula ng digmaan, di ba? Pero masaya ako kasi walang namatay dito sa kwento, no? Kumbaga okay lahat. Kumbaga dinescribe lang talaga yung buong buhay ni B-Boy. No, nangyari to taong 1950s, Kalinga. No, saan ba ang Kalinga? Kalinga. Tas sige nga, patama nga ako, meron ba talagang baka meron dyan na nabubuhay na nung 1950s tas narinig tong si B-Boy Banal. No, hindi lang natin alam kasi kung saan to mismo sa Kalinga. Talagang dun siya. Hindi natin alam eh. So, para sa akin, napakaganda ng kwento. No? Paganda yung mga kwento natin dito, mga kabaryo. Kaya, grabe. Tutukan nyo lang. Promise ko sa inyo. Pag nag-daily pa tayo rito, mas, alam nyo yun, diba? Ayoko na lang magsabi, gagawin na lang natin yan. Sa ngayon, yun lang muna mga kabaryo. Tapos, eto, bawi ako sa shoutout ko sa inyo. Umpisa natin sa yun ang nag-iisa nating member, no? Si Ma'am Cherry Joy Basilio. Di siya madalas wala talaga, hindi ko nakita to si Ma'am Cherry Basilio na nag-comment. Pero kita nyo naman, nag-comment siya, no? So, yun. Tapos ito, yung isa shoutout natin ngayon, ito yung mga nag-comment sa huli nating upload. Nga pala kabaryo kasi alam ko hindi ko kayo na-replyan dyan. Gawa ng may inayos ko yung mic. Nagkaroon pa nga ng problema to sa pangalawang pagdating ng cord eh. Pero ngayon sana naririnig nyo ng maayos, no? Bali, umpisa natin si Ramonita Bertugo. Nay Ana, salamat po sa comment nyo. Nagulat daw si Nay Ana kasi narinig niya si Kalakpay. Oo nga, no, ang dami nagulat, no? Hindi, wag na kayong magtaka. No? Okay lang yon, di ba? At least, dalawa ng pakikinggan nyo, kabaryo saka manlalakpay. Tapos yung isa pa natin,
ang kwentong Barrio 2.0. Oh, ayaw niya pa, di ba? Yun, salamat sa iyo, Nay Ana. Shout out po. Si Ma'am Arlene Cools Besa. Yun, akala ko si Kalakbay muna mag-narrate. Ayokong si Malalakbay. joke lang. Hindi, pwede naman. Pag may pagkakataon, di ba? Ba't hindi? Si Ma'am Roslyn Dalopere, yun. Sa'yo din, Kabaryo, happy. Malalakbay or Kalakbay. Pamangkin mo pala si Sir Proy, Kabaryo. Yun. Salamat po, Ma'am Roslyn. Yan. And si Tita Sareno. Kabaryo, uncle mo pala si Sir Proy ng Ang Malalakbay. Kaya pala pareho kayong gwapo. Ano? Uy, Tita, legit ba yan? Pwedeng mas pogi tayo kay Tito. De, joke lang. Salamat po, Tita. God bless. Ingat po. Ingat. Si Madam Aucolina. Hi, Kabaryo. Kakatapos ko lang makinig habang nagtatrabaho sa laptop. Taga Bulinaw ako. Yun, shout out sa inyo ng mga taga Bulinaw, Alaminos. Hindi nabubuo ang araw ko pag hindi kita napapakinggan. Ang sarap naman basahin, Ma'am Aucolina. Salamat po. Paano po ba magpa-member? Siguro, member, okay naman, kikita naman kami dyan. Pero, Kabaryo, may tax kasi yan. Tapos, parang normal, ayoko nang gumastos kayo. Diba? Di naman tayo ganun eh. Ba't pa magme-member kung pwedeng Gcash naman? De, joke lang. Joke lang yan, mga Kabaryo. Konting lang, pinapatawa ko lang kayo. Joke lang yan. Tapos wait lang, hanapin ko. Kasi naglalabo-labo. Manuel Graho. Boss, shout out sa'yo, salamat. Marilu Matsuda. Swerte pa rin nga sila, Kabaryo. Yun, nag-uwi sila. Salamat po, Ma'am Marilu. Ingat po palagi. Pilipina Palsario. Salamat, Madam. Ingat palagi dyan. Si Lynette Reparado. Ma'am, salamat. Long time no see. No? Si Dion 2133. Oo nga, mahirap na pumunta sa isang lugar na hindi mo naman totally kilala yung tao. Tama, legit yan, boss. Salamat. Oo, totoo yan. Mahirap talaga. Lalo na kung dayo ka. Kayo, lagi kayong mag-iingat, ha? Si Jerlyn Nopawon. Ganda po, pamagat kwento. Ayun. Medyo nakakaantok daw. Lagi Hindi natin alam, Kabaryo. Ayoko namang gayahin kasi si Otit. Si Tito. Mga iba-iba tayo ng genre. Okay na tayo rito, Kabaryo. Basta ayos yung... Di ba okay naman yung mic ngayon? Malinaw, di ba? Loud and clear. Mas okay, di ba? Oh. Huwag na kayo magganyan, Kabaryo, para naman kayong others niyan. Si Madam Inday ng Paris, yon. Salamat din po. Salamat sa pakikinig ulit, ma'am. Hondralyn, hello po, Kabaryo. Listening from Dubai. Shout out po sa mga OFW nating masisipag. No, si Beng Pongasi. Salamat po. Shout out sa iyo, madam. At si Boss Brain Omega. Kabaryo, bless Sunday morning. Salamat, Boss Brain. Ingat palagi. Si Inday Gami Ebalarosa. Ito si Madam, oo nga, active listener to pero hindi siya madalas nagko-comment. Ayun, ito laging libangan time ko pag nagluluto ko, boss. Hili ko talagang makinig ng ganitong storya. Di nga lang ako laging nagko-comments. Actually, meron din akong karanasan tungkol sa aswang. Totoo talaga sila. Kung pwedeng i-voice message ko na lang sana kasi wala akong time magsulat. Pagod lagi sa... Boss Kabaryo, i-message mo ako sa email. Pwede mo rin siguro... Paano ba siya magbo-voice? Siguro, i-shared mo o kaya lagay mo sa drive para mapakinggan natin, no? Pwede yan dun sa isa nating channel. Kasi yan yung mga plano kong ilagay dun, eh. Sige nga, Kabaryong Inday, paano nga, pa-voice nga para magawa natin ng ano yan. At ang huli natin, si Ma'am Elsa Constantino, ang last and last, no? Lagi. Magandang hapon po sa lahat, mga kabaryo. Thanks po ulit sa pagkwento. No skipping of ads. ESP whilst performing surgeries. Ayun, si Ma'am kasi is isang veterinaryo, no? Nag-aalaga ng mga
mahal nating hayop. So, yun. Sa ngayon yun lang muna mga kabaryo. No, bali, okay na yung mic natin. Wala na tayong problema. Hindi nyo na ulit maririnig si manlalakbay. Si Otit Proy. No? Masaya na ulit siya kasi okay na yung mic natin. No? Yun. Bawi ako next time ulit. Tapos lahat ng mag-comment dito siguro. Tapos sa next upload natin, ipunin ko ulit. Tapos i-shoutout ko kayo sa next upload. Next siguro. No? So, yun lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.